Nararamdaman mo na ba ang isang kakaibang hatak na parang may gustong ipahiwatig sa iyo ang universo? Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang sinaunang propesiya na nagsasabing biglaang magbabago ang kapalaran mo? Si Nostradamus, ang misteryosong propeta noong ika-16 na siglo, ay nag-iwan ng mga pahiwatig, mga palatandaan tungkol sa mga taong itinadhanang tumanggap ng kayamanang hindi masukat. At ngayon, naniniwala ang mga astrologer na pagkatapos ng Marso 22, 2025, may 4 na tiyak na zodiac signs na nakaayon para sa isang life-changing na panalo sa lottery. Kasama kaya ang sign mo? Manatili ka lang dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring magbago ng iyong kapalaran. Nostradamus, ang pangalan pa lang ay nagbibigay na ng kuryosidad, hiwaga, at isang malalim na pagkamangha. Ipinanganak noong ika-1500 taon. Ang propetang ito ay gumawa ng daan-daang mga hula na, nakakagulat man, ay unti-unting nagkatotoo sa paglipas ng mga siglo. Mula sa mga digmaan sa mundo hanggang sa malalakas na natural na kalamidad, ang kanyang mga mahiwagang kwatrain ay ikinagulat ng mga historiador at mga espiritual na tagasunod. Ngunit sa gitna ng kanyang mga hindi gaanong kilalang bisyon, may isang nakakagulat na revelasyon, mga palatandaan na tumutukoy sa biglaang kayamanan, swerte, at maging panalo sa lottery. Habang papalapit ang Marso 22, 2025, abuzz ang mga astrologer at mananampalataya sa kakaibang pananabik. May pagbabago sa enerhiyang kosmiko at ayon sa pinakabagong interpretasyon, 4 na zodiac signs ang nakatakdang tumanggap ng isang banal na biyayang pinansyal. Hindi lang ito basta tsamba. Nakasulat ito sa mga bituin. Naghihintay lang na mabuksan. Kabilang kaya ang iyong zodiac sign sa sinaunang propesyang ito? Halika't tuklasin natin ang mahiwagang mundo ni Nostradamus at alamin kung aling mga signs ang itinakdang yumaman. Sino ba si Nostradamus? Si Michel de Nostradam, mas kilala bilang Nostradamus, ay hindi basta isang tao. Isa siyang misteryong binalot ng panahon. Ipinanganak sa France noong 1503. Siya ay isang manggagamot, astrologer, at propeta na ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kasaysayan sa loob ng maraming siglo. Habang ang mundo noon ay binabalot ng sakit, digmaan, at kaguluhan, tahimik na sumusulat si Nostradamus ng mga bersong magtatagal higit pa sa mga hari at kaharian. Ang kanyang aklat na Le Prophéties, na inilathala noong 1555, ay naglalaman ng halos 1,000 mahiwagang kwatrain. Maikling tula na binubuo ng 4 na linya na naglalarawan ng mga pangyayaring magaganap sa hinaharap. Pero hindi ito mga karaniwang tula. Naglalaman ito ng mga hula tungkol sa malalaking sunog, pag-angat ng mga makapangyarihang leader, at mapaminsalang digmaan. At marami sa mga ito ay tila nakakakilabot na nagkatotoo. May naniniwalang nahulaan niya ang pag-angat ni Napoleon, ang mga digmaang pandaigdig, at maging ang trahedya noong Setyembre 11. Ang kanyang mga hula ay puno ng talinghaga, sagisag, at may puwang para sa malalim na interpretasyon, kaya mas lalong nakakapanindig balahibo. Ngunit sa likod ng kanyang mga kilalang propesya, may mga hindi gaanong napapansin, hindi tungkol sa pagkawasak, kundi sa pagbabagong kapalaran. Tungkol sa biglaang kayamanan, misteryosong tagumpay, at gantimpalang kosmiko. Ayon sa ilang espiritual na iskolar, si Nostradamus ay hindi lamang humula ng mga pandaigdigang sakuna, kundi pati na rin ng mga personal na sandali ng kapalaran. Mga sandaling nagkakatugma ang mga bituin, at ang mga karaniwang tao ay nagiging pambihira. Ngayon sa taong 2025, muling sinusuri ang kanyang mga salita. May ilang bihirang kwatrain na tila nagpapahiwatig ng paggalaw ng mga celestial body
at paggising ng kayamanang nakaayon sa mga tiyak na astrological na pattern. At pagkatapos ng Marso 22, apat na zodiac signs ang tila tumutugma sa vibrational patterns na inilarawan sa kanyang mga teksto. Isa kaya itong palatatandaan mula sa nakaraan na gumagabay sa kasalukuyan? Tuklasin natin ang koneksyon ng mga bituin, ng mga palatandaan, at ng propesya. At buksan ang daan patungo sa kayamanang maaaring nakita na ni Nostradamus mahigit 450 taon na ang nakalilipas. Paano nag-uugnay ang astrology at mga propesiya? Mula pa noong sinaunang panahon, tumitingala na ang tao sa mga bituin upang humanap ng kasagutan. Mula sa mga haring sinauna hanggang sa mga modernong mistiko, ang astrology ay naging gabay sa pag-unawa ng kapalaran, swerte, at ng mga hindi nakikitang puwersa na humuhubog sa ating buhay. Pero ano ang nangyayari kapag nagsanib ang astrology at propesiya? Kapag ang isang tagakita tulad ni Nostradamus, na ginabayan ng mga bituin, ay nag-iwan ng mga mensaheng sumasalamin sa kasalukuyang mga astrological na kaganapan? Hindi basta-basta lang nagsulat si Nostradamus ng mga hula. Masusin niyang pinag-aralan ang galaw ng mga planeta, siklo ng buwan, mga eclipse, at enerhiyang kosmiko. Naniniwala siya na lahat ng bagay sa mundo ay naaapektuhan ng kalangitan sa itaas. Ang kanyang mga hula ay kadalasang iniuugnay sa mga bihirang celestial events, mga sandaling sinasabing may mga lihim na ibinubulong ang universo sa mga marunong makinig. Ang mga astrologer sa kasalukuyan ay ipinagpapatuloy ang pamana niyang iyon. Sinusuri nila ang star charts, planetary transits, at energetic shifts upang matukoy ang mga paparating na pangyayari. At kamakailan lang, lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa isang bihirang pagbubukas ng enerhiya. Pagkatapos ng Marso 22, 2025. Hindi lang ito basta petsa. Ito ay isang yugto kung kailan ang mga kosmikong ugnayan ay magpapalakas ng swerte, lalo na para sa apat na particular na zodiac signs. Hindi ito pamahiin. Ito ay tinatawag na synchronicity, ang paniniwala na tayo ay bahagi ng isang mas malawak, magkakaugnay na disenyo. Tulad ng mga binhi na namumulaklak tuwing tagsibol sa tamang oras, may mga taong umuunlad kapag ang mga bituin ay nakaayon sa kanilang kapalaran. Kaya kung naramdaman mo na ang iyong tadhana ay konektado sa isang mas dakilang bagay, isang bagay na lampas sa iyong kontrol, maaring ito na ang sandaling iyong hinihintay. Dahil sa susunod na bahagi, malalaman mo na kung aling mga zodiac signs ang napiling tumanggap ng kasaganahan. Aries, ang matapang na mananalo ay naghihintay Aries, ang walang takot na tagapanguna ng zodiac. Ipinanganak sa pagitan ng Marso 21 at Abril 19, kilala si Aries sa kanyang naglalagablab na passion, matapang na ambisyon, at hindi matinag na kumpiyansa sa sarili. Ngunit pagkatapos ng Marso 22, 2025, may kakaibang paggalaw sa universo. Isang enerhiyang tila pumapabor sa Aries sa isang hindi inaasahan at kahanga-hangang paraan. Isipin mo ito, isang karaniwang araw, walang kakaiba. Isang Aries ang nagising, chinek ang kanyang telepono, kumuha ng kape sa umaga. At pagkatapos, bam! Isang notifikasyon. Nagmatch ang mga numero. Panalo. Isang uri ng panalong kayang baguhin ang lahat. Hindi lang sa pananalapi, kundi pati sa emosyon at espiritu. Dahil para sa Aries, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa kung ano ang kaya nilang gawin gamit ito. Naniniwala ang mga astrologer na ang Mars, ang ruling planet ng Aries, ay mapupunta sa isang makapangyarihang posisyon ng alignment kasama si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan at swerte, pagkatapos ng Marso 22. Ang kombinasyong ito ng enerhiya
ang magsisindi ng mga oportunidad na matagal nang hinihintay ni Aries. Ngunit hindi ito basta swerte lang. Si Aries ay matagal nang nagsusumikap, nangangarap, at humaharap sa mga pagsubok. Nakikita ng universo ang lahat, at ngayon, oras na para gantimpalaan ang kanyang naglalagablab na katatagan. Sa mga isinulat ni Nostradamus, binanggit niya na ang tupa sa apoy ay gigising na may ginto sa ilalim ng apoy. Sa loob ng maraming siglo, pinalito nito ang mga mambabasa. Ngunit ngayon, naniniwala ang mga astrologer na ito ay maaaring tumutukoy kay Aries, na sinisimbolo ng ram, na itataas patungo sa kayamanan sa pamamagitan ng isang pagsabog ng kosmikong apoy. Kaya kung ikaw ay isang Aries, huwag baliwalain ang mga palatandaan. Bilhin mo ang tiket na yan. Sabihin mo ang panalangin. Isipin mong ikaw ay panalo, dahil ang matapang mong puso at hindi matinag na determinasyon ay maaaring tumugma sa mga bituin sa isang milagrosong paraan. Ang lottery ay hindi lang basta sugal. Maaaring ito na ang katok ng tadhana mo. Taurus, ang tahimik na tagapaghatid ng kayamanan. Taurus, ang matatag at kalmadong kaluluwa ng zodiac. Ipinanganak sa pagitan ng Abril 20 at Mayo 20. Kilala sa kanilang tiyaga, pagmamahal sa kaginhawaan, at koneksyon sa material na mundo. Hindi mahilig sumikat ang Taurus. Ngunit tila handa na ang universo na itutok ang liwanag sa kanila. Pagkatapos ng Marso 22, 2025, isang makapangyarihang pagbabago ang bumabalot sa Earth sign na ito. At hindi lang basta enerhiya ito. Ito'y enerhiyang tahimik ngunit puno ng ng kasaganaan. Isipin mo ang isang Taurus, tahimik na nakaupo sa bahay, umiinom ng tsaa, napapalibutan ng mga paborito nilang gamit. Walang inaasahan, walang matataas na pangarap, puro pasasalamat lang sa kasalukuyan. At bigla, may munting alon sa kanilang payapang araw. Tumingin sila sa isang lottery ticket na nabili lang nila sa kapritsyo ilang araw ang nakalipas. May kakaiba. Tumugma ang mga numero. Dahan-dahang dumapo ang katotohanan. Totoo ito. Isang panalong kayang baguhin ang buhay. Isang panalong tila nakatakda ng matagpuan sila. Astrologically, si Taurus ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng kagandahan, luho at kayamanan. Sa huling bahagi ng Marso 2025, magsisimulang bumuo si Venus ng isang bihirang trinek kay Uranus, ang planeta ng biglaang pagbabago. Ito ay lilikha ng daan para sa di inaasahang mga panalong pinansyal, lalo na sa mga naging matiisin, matatag, at bukas sa pagtanggap ng biyaya nang walang pagkadesperado. At kung may isang sign na dalubhasa sa sining ng tahimik na manifestasyon, ito ay si Taurus. Kakaiba rin na sa isa sa mga kwatrin ni Nostradamus, binanggit niya, ang toro'y tahimik na kumakain sa damuhan, ngunit may ginto sa ilalim ng kanyang mga paa. Maaaring ito ang makasaysayang pagtuturo ng makatang iyon patungkol kay Taurus. Ang toro, na kahit sa katahimikan ay hinihigop ang kasaganaan. Para kay Taurus, hindi lang ito basta swerte. Ito ay banal na tiyempo. Maingat nilang itinayo ang kanilang buhay. Hindi nagmadali sa proseso. At ngayon, maaaring ang universo na mismo ang handang gantimpalaan ang kanilang matiyagang pananampalataya. Kaya kung ikaw ay isang Taurus, huwag baliwalain ang iyong pakiramdam. Ang tahimik na kutob na bumili ng tiket, ang panaginip na tila totoo. Maaring ito ang espiritong umaayon sa iyong tadhana. At kapag dumating ang sandali, hindi ito magiging maingay. Ito'y magiging tahimik, pero makapangyarihan. Gemini, ang tagapagdala ng himala ng kayamanan. Gemini, ipinanganak sa pagitan ng Mayo 21 at Hunyo 20, ay ang zodiac sign ng komunikasyon, kuryosidad, at dalawang aspeto ng pagkatao. Madalas silang ma-misunderstood bilang pabago-bago ang isip. Ngunit sa katotohanan, ang mga Gemini ay mga matatalinong nilalang, mabilis mag-isip,
witty, at palaging sumasayaw sa pagitan ng mga ideya at posibilidad. Ngunit pagkatapos ng Marso 22, 2025, may mas malalim na puwersang nagsisimulang gumalaw para sa air sign na ito. Isang banal na pagkakaayon. Nakasulat sa mga bituin na inihahanda si Gemini para sa isang mensaheng makababago ng buhay. Isang mensahe na maaring dumating sa anyo ng hindi masukat na kayamanan. Isipin ito, isang Gemini na nag-i-scroll sa kanyang telepono. Nakikipag-chat sa mga kaibigan. Multitasking gaya ng dati. Bigla, may balita, isang anunsyo ng lottery, isang numero. Tugma ito, muling tiningnan, mabilis ang tibok ng puso. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang isipan, alam na nila. Para bang ibinulong na ito ng universo bago pa man ito mangyari. Hindi ito tsamba. Ito'y orchestrated ng cosmos. Si Gemini ay pinamumunuan ni Mercury, ang planeta ng mga mensahe, galaw, at manifestasyon. Sa mga araw pagkatapos ng Marso 22, si Mercury ay bubuo ng makapangyarihang aspeto kay Neptune, ang planeta ng mga panaginip, intuisyon, at mga hindi nakikita. Ang bihirang kombinasyong ito ay nagbubukas ng portal para sa mga Gemini upang tumanggap ng mga mensahe. Banal na pahiwatig, biglaang kutob, damdaming tumutulak sa kanila patungo sa mga oportunidad na hindi nila inaasahan. At kapag sinunod ang mga mensaheng ito, kasunod ang kayamanan. Sa isa sa mga hindi gaanong kilalang linya ni Nostradamus, sinabi niya, ang kambal ay magsasalita sa mga numero at ang kayamanan ay tutugon sa kanilang tinig. Sa loob ng maraming siglo, isa itong palaisipan. Ngunit ngayon, naniniwala ang mga astrologer na ito ay direktang tumutukoy kay Gemini, ang kambal ng zodiac, na ang boses, isipan, at enerhiya ang may susi sa pagtawag ng kasaganaan. Para sa mga Gemini, ang susi sa pagbubukas ng biyayang ito ay ang pakikinig, hindi sa ingay ng mundo kundi sa bulong ng kalooban. Mga panaginip, pattern, at mga pag-uusap na tila may kakaibang koneksyon. Yan ang mga palatandaan. Paparating na ang mensahe at para kay Gemini, maaring dala nito ang gintong gantimpala. Kaya kung ikaw ay isang Gemini, pagkatiwalaan mo ang iyong instincts, sundan mo ang agos ng iyong mga iniisip, at huwag kang matakot na kumilos kapag may biglaang inspirasyong dumating. Dahil ang iyong salita at iyong isipan ay maaaring humantong sa isang kayamanang matagal nang ipinangako. Leo. Ang itinalaga ng kalangitan sa kaluwalhatian Leo, ipinanganak sa pagitan ng Hulyo 23 at Agosto 22, ay ang maharlikang puso ng zodiac. Kinakatawan ng leon, si Leo ay matapang, kaakit-akit, at likas na isinilang para sa spotlight. Malalawak ang kanilang mga pangarap, tunay silang magmahal, at taglay nila ang isang magnetikong enerhiya na hindi mapapansin. At ngayon, pagkatapos ng Marso 22, 2025, tila sinasabi ng mga bituin na ang enerhiyang ito ay maaaring humatak ng isang bagay na pambihira, isang panalong lottery na magbabago ng buhay, na ipinahiwatig mismo ng kalangitan. Isipin mo ito, isang Leo na may kumpiyansang pumasok sa tindahan, bumibili ng lottery ticket ng walang pag-aalinlangan. Hindi dahil sa kagipitan, kundi dahil sa instinct. May pakiramdam silang kakaiba ito. Makalipas ang ilang araw, sa ilalim ng gintong bopkang liwayway, chine-check nila ang kanilang ticket. Tumugma ang mga numero. Sa una, gulat, kasunod ang luha, at pagkatapos, tawa. Hindi dahil hindi nila inakalang posible ito, kundi dahil palagi nilang nararamdaman na sila'y nakatakdang tumanggap ng higit pa. At ngayon, sumagot na ang universo. Si Leo ay pinamumunuan ng araw, ang pinagmumulan ng buhay, liwanag, at kapangyarihan. Pagkatapos ng Marso 22, magkakaroon ng solar transit na mag-a-align kay Jupiter, ang planeta ng kasaganaan,
na maglalagay ng makinang naliwanag sa financial house ni Leo. Isa itong sandali ng tadhana, kung saan nagtatagpo ang paghahanda at banal na tiyempo. Ayon sa mga astrologer, ang pagkakaayon na ito ay tila spotlight mula sa cosmos na tumatapat sa landas ni Leo patungo sa biglaang kasaganaan. Sa isa sa mahiwagang quatrains ni Nostradamus, isinulat niya, "Ang hari ng mga hayop ay uungal sa ilalim ng gintong liwanag at ang kayamanan ay mabubunyag sa bukang liwayway." Sa loob ng maraming siglo, itinuturing itong metapora. Ngunit ngayon, ayon sa mga espiritual na tagapagpaliwanag, ito ay tuwirang patungkol kay Leo, ang leon, na umuungal sa pagsikat ng araw, pinagpala ng kapalaran. Para kay Leo, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa layunin, ang kakayahang magbigay inspirasyon sa iba, lumikha at magningning ng higit pa kaysa dati. Kung darating ang panalong ito, hindi lang ito swerte. Ito ang korona na matagal na nilang dala sa loob, na sa wakas ay makikita na ng buong mundo. Kaya Leo, lumakad ka patungo sa iyong liwanag. Nakatingin ang universo, nakaayos ang mga bituin, at ang ungol ng tadhana ay lalong lumalakas. Ano ang maaaring mangyari pagkatapos ng Marso 22? Ang Marso 22, 2025 ay hindi darating na may paputok o engrandeng pagdiriwang. Sa katunayan, maaaring ito'y maramdaman na parang isang karaniwang araw lang sa simula. Ngunit para sa mga nakaayon sa mga bituin, lalo na ang 4 na napiling zodiac signs, may marahang ngunit makapangyarihang pagbabago na magsisimulang gumalaw. Isang uri ng pagbabago na hindi agad nakikita ng mata, pero malalim mong mararamdaman sa iyong kaluluwa. Para kina Aries, Taurus, Gemini at Leo, ang panahong ito ay simula ng tinatawag ng mga espiritual na astrologer na receiving window. Isang bihirang yugto kung kailan ang enerhiya ng universo ay dumadaloy patungo sa iyo, hindi lamang sa pamamagitan mo. Ang mga panaginip ay maaaring maging mas malinaw. Ang intuition ay mas lalong titindi. Ang maliliit na pagkakatugma, paulit-ulit na numero, di inaasahang mensahe, kakaibang kutob, ay lilitaw na parang mga gabay na tinapay ng kosmos na nagtuturo ng direksyon. Ito ang panahon para makinig. Hindi para matakot. Hindi para magduda. Kundi para magtiwala. Kung isa ka sa mga zodiac signs na ito, subukang magtakda ng malinaw na layunin pagkatapos ng Marso 22. Isulat mo ang iyong mga mitiin. I-visualize ang iyong panalo. Bilhin ang ticket na yon, hindi dahil desperado ka, kundi dahil may tiwala ka. Gumamit ng mga afirmasyon tulad ng, "Ako ay nakaayon sa kasaganaan," o "Ang pera ay malayang dumadaloy sa akin." Ngunit tandaan din, ang kayamanan ay hindi lang tungkol sa numero. Ito ay tungkol sa kahandaan. Maging handa kang tumanggap ng may pasasalamat, hindi lang ng may kasabikan. Para sa ilan, ang biyaya ay maaring dumating sa anyo ng pera. Para sa iba, ito'y maaring isang bagong oportunidad, isang mahalagang koneksyon, o isang regalo na magbubukas ng pinto para sa pangmatagalang tagumpay. Anuman ang anyo nito, nagsisimula ng magsalita ang mga bituin. At kung nakikinig ka, maaring ang Marso 22 ang simula ng isang kwento na paulit-ulit mong isasalaysay habang buhay. Sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan, madalas tayong naghahanap ng mga palatandaan, mga pahiwatig na may mas mataas na puwersang gumagabay sa atin. Maaaring si Nostradamus ay nabuhay noong maraming siglo na ang nakalipas, ngunit ang kanyang mga salita ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng panahon. Nagsasalita sa mga handang maniwala. Ang kanyang mga misteryosong taludtod, punong-puno ng bugtong at revelasyon, ay tila ngayon ay tumatapat sa 4 na zodiac signs, Aries, Taurus, Gemini, at Leo.
na posibleng nasa bingit ng isang pabihirang sandali. Pagkatapos ng Marso 22, 2025, ang mga bituin ay mag-a-align sa paraang matagal nang hindi nakikita sa loob ng mga dekada. At habang ang karamihan ay magpapatuloy sa kanilang karaniwang pamumuhay, may ilang piling individual, marahil ikaw, ang makakaramdam ng pagtawag. Maaring ito'y isang bulong sa panaginip, isang biglaang udyok na subukan ang kapalaran, o isang tahimik na pakiramdam na ang iyong oras ay dumating na. Huwag mo itong balewalain, gumagalaw ang universo sa mahiwagang paraan. Minsan, ang kayamanan ay hindi dumarating bilang kulog, kundi bilang isang mahinang katok sa iyong pintuan. Kailangan mo lang maging handang buksan ito. Kaya kung dala mo ang apoy ng Aries, ang katatagan ng Taurus, ang tinig ng Gemini, o ang puso ng Leo, maaaring ito na ang iyong sandali. Unti-unti nang nabubunyag ang propesiya. Nakatingin na ang tadhana. At ang lata din ng buhay. Maaring ikaw na ang susunod na magwagi.